Now sa pikas bahin makigalaan gahapong adlaw gipasakaan mahigalag kasong plunder o gingon man mga kigalaan si Vice Presidente Sara Duterte og laing kapin sa napo ka individual gipasakaan og plunder o graft may kalabutan sa giingong misuse of confidential funds sa Office of the Vice President. Straight to the point. So, sa pagkakaroon, kinini ang real talk na lang gyud mga higala, ang tuyo gyud mga kagalaan, dili gyud ingon nga, silbi, kabahin-kabahin lang po na, padili kayo ngilad gyud kayong tanawon, nga gukuron mahigala ni mga kurakot, apilin na sa flood control, pero usas tumong gyud karon nga, ipindown gyud mga higala ni mga Duterte sa bisan unsang pamaagi. Kini karon mga kaigsunan, ni ay nag-ung-ung na sad nga kasong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte inigabot sa Pebrero. Doon na mga nagplano kay mahuma naman ang 1-year ban. So pwede nang by February mapasakaan na o ga-impeachment mahigalag balik. Unya ang Senate, sa composition sa Senate, with the leadership karon ni Tito Soto, pinaspasay na, no? Kaya kaniadto magod panahon ni Chis Escudero mahigala, nalangan-langan magud to mga sukin tigpaminaw. Wa ma ditso mga higala dayon o kinini ang pahigayon ang impeachment. Karon kung panalitan masakang impeachment ngadto sa Senado, diretso na ni mga sukin tigpaminaw. Now, kinini ang mga plunder complaint nagipasaka sa diri sa ombudsman. Lahi sa ni, naghana ini mga dokumento, mga kigala, no? So, di amans buying Rimulya mahigala sa ombudsman, di okay ra gayud kaayo mga sukitig paminaw, no? Giingon dire mahigala sa mga members kuno kini sa civil society groups, dunay pipila ka mga membro pod sa church ang mi-file og plunder complaint batok ni Vice President Sara Duterte dito na sa Office of the Ombudsman kagahapong adlaw. Straight to the point. Kining maong grupo nagbutyag ngang ilang basis maong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang maong reklamo apil mga higala nga gipasakaag kaso ang napo ka individual. Mo ni mahigalay mga gihimo ron. So ang mahitabo ini kay impeachable official man si Vice President Sara Duterte, malagmit unahon gid usa ning impeachment. Unya isunod mga higala kining kaso mahigala ni Boying Rimulya. Kaso sa ombudsman nga ipasaka unya sa Sandigang Bayan. Unsa may mahitabo nga mga senaryo ani? Of course, ang legal team ni Vice President Sara Duterte mahigala mo question gyud sa matag step ani mga sukin ti paminaw. Kining pagpasaka karog kasong plunder, patubagon si Sara Duterte mahigala kay si Boying Rimulya man mo ina sa ombudsman, patubagon mahigala Sara Duterte, mahimo nga ang iyang mga abogado mo question dayon. Niini mga higalang maong reklamo sa ombudsman considering nga siya usa ka impeachable official. Mahimong mo argue mahigala mga abogado nga immune from suit ang Vice President. Kay kana mahigalang presidente immune from suit man. Pero kana mga higala mo na nga ang presidente ma-remove ra sa opisina by way of impeachment. Nganon di man pwedeng pasakaag kaso ang presidente. Mo na gingon state immunity from suit. Kanang presidente immune from suit. But pasabot, dili sa pwedeng mapasakaag kaso samtang maglingkod siya isip presidente. Ngano man, unsa may spirit of the law, aron nga dili siya masamok. Makapadayon sa siyang function, wa mahigalay magsamok-samok niya. Kay kanang presidente, presumably pertembisiha magina. So muna nga ang presidente immune from suit while he is still a sitting president. Muna kung makabantay mo, kato sa si Gloria Macapagal Arroyo,
si Irap, di gito mapasaka ang kaso samtang naglingkod pa. Pagkahuman sa ilang paglingkod, pwede nang gukuron. Mo to ni tabo nga napriso to si Irap, napriso to si Gloria. Wa na dili na sa may presidente. Ang question na ron, ang Vice President immune from suit ba? Kung imong iargyo og ang arika sa mga abogado may kanang Vice Presidente Sara Duterte mingon gyud immune from suit sab. Pero abogado ka nga supak ka manghigal mingon sa ka, way labot ang Vice President sa immunity. Straight to the point. Kini nga question mabot ni Supreme Court. Straight to the Na point. atong balik-balikan mga sukid tigpaminaw. Kini pwede man ang himuon bisag unsay himuon. Ha? Batok mahigalas mga Duterte. Niini mga panahon na karon. In the part for mahigalang Vice President Sara Duterte mahigalada, iyaning sa pupuhon ang tanan. Kay iyaman ni mahigalang desisyon atong 2022. Nga sipiat niya nga desisyon mga higala. Straight to the point. Sa pupog isa ni day. Mo nagiingon mga kaigalaan nga dunay consequence sa iyang desisyon. Pero kung kana mahigala bisan pa man sa mga attack niya, impeachment dito, wag tuo mga higala, dapay kaso sa ombudsman, ipasaka sa Sandigan Bayan, makalusot yung gano'n isa Sara, ana, distinguish siya, nga mahimo mahigalang presidente. Straight to the point. O niya, o di isa makalusot, kay hapit, tanan naman igamit yun ani ron. Ang tibok puwersa mahigala sa gobyerno, samutan pa ginay mga higala og tira gyud Sara nga mag-impeachment gyud. Ano makalimot ang mga tao sa flood control project? Ato lang ning agig katawa mga higala pero mao gina ma-divert ang attention ba? Kay kining kang Sara Duterte may gila confidential funds. Issues confidential funds. Miingon man ang kuwa mahigala nga wa may irregularidad sa iya mga higalang confidential funds. Pero padakon magin nila ni. Sige lang. Ikaduha, makita ni mo ba unsa ka klaro gyud nga politika gyud mga higala. Unya dawaton gyud na sa mga Duterte nga kining gukura politika gyud ni. Og sa pagkasulti pa pamulitika man ni. Ang tubag na pamulitika bitaw klaro ana. Kaya di ang mga higalay binilyon ka pesos nga gikawat mga sukid tigpaminaw sa flood control. Kana nga binilyon ka pesos nga gikawat mahigala ang consequence ana ang mga tao gyud maoy nakahatag og risgo sa mga tao ba. So kana mo'y dapat una hugukod. Number 1, tungod sa kadako billions ko na mo'y gukurog una pero di man. Ikaduha, mo'y gukurog una kay ang risgo sa katawhan. Liman kas flood control nga gikawat mahigala na himong ghost project usay nahitabo pag abot mga higalas bagyo, pag abot sa baha, di na ay mga tao na nga matay. Straight to the point. So kana nga matang sa korupsyon, mas grabe gyud tungod kay nakapatay gyud og tao. Nakapatay gyud tao. Pero wa man mo naman mahigala gibungol-bungulan lang. Dapay laing kaso mahigalas PhilHealth. Kini sa PhilHealth mga sugid tigpaminaw unsa man na 60 billion pesos nga kwarta sa PhilHealth gikawat. Karon kinasakpan man, iuli. Sa may tawag diyan na, kawat man na. So, ang epekto mahigala, ang health sa tao dayon. Pero wala nila unaha. Adili na, kaning confidential funds may unahon. So, ano ni mo masabot, ang mga taong Pilipino, hindi man yung mga bugo sa kasabot, wa gyud. Politika gyud niya gukod ni. Ang tumong gyud ani mahigala nga, kini Sara, mamatay ni politically, di nakabangon ang mga Duterte. Ya hasta mga senador nga murag doon na mga higalay pagka lining mga higalas pagka Duterte gukod. Kaya ho, umingon ka mga higala og tagaag priority. Tagaan priority ang dako nga kantidad. Kini kang Sara may higala, lalisunon pa mga ni kaayo kay in fact, mingon naman ganitong kuha mga kaigsunan nga wa may irregularidad sa iyang paggasto. Tanawa ko ng uban din na, og magisgot kag confidential funds. Ang na-issue may gilang 125 million confidential funds, kung nakuha, may nakitang irregularidad. Kana mga ngan nga Mirigris Piatos, ug uban pa mo ilang gipadako. Pero kana gud manghiga lang nga na, og ari ka sa intelligence operation natural naman na. Na si Marcos, 4.5 billion ang yang intelligence funds.
ang tanang mga mayor, tanang gobernador, naa, hasta gani may galang ombudsman, hasta gani may galang DOJ, kaya ba mas buying Rimulya na pagka DOJ niya? Dako kayo og confidential funds? Straight to the point. Pero si Sara Ray gigukod sa tanan. So maklaro ni mo nga gisingle out gyud siya. Dili man bugo ang mga katawhang Pilipino ana. Kasabot sila unsa naman ning kalakiha nga unsa man ka seryoso ang administrasyon pagukod og moingon gyud ta og atong sulbaro ning mga problema sa graft and corruption. Straight to the point. Now kining flood control project, billions guna. Ikumparar nimo ning million kang Sara 125 million nga lalisunon pa. Di ay billion oh. Unya kana nga billion mahigala nabutya gina pagbagyo mga kagalaan nga grabe yung baha kinsa may epektado. Inay kwarta na mahigalang igasto para sa flood control. Nahimong ghost project ang flood control, substandard ang flood control, ang direct nga effect ngadto sa mga tao na ngamatay ang mga tao na nga anod sa baha. Straight to the point. Dapay laing sa PhilHealth. Kana gyud sa PhilHealth oh, 60 billion, 89 billion ko nakuha uno anday kin. Wa pa makuha 60 billion pa nakuha kay gitagi-tagi man ang pagkuha. Ang nakuha 60 billion na. Ibalik kuno nila kay ang Supreme Court naman mo inimando nga ibalik. Kana health sa mga tao na unsa man din ang pagkuha mga higala. Gibutang-butangag mga provisions mo ni mauna nga nakuha ngadto sa National Treasury ug atong pagkasulti anak kung imong tinambanon pagkasulti kawat man na. Nganong kawat? Kanang nanguha kag butang nga wa ka man ang tag-iya. Kisa may tag-iya na, ang tag-iya ana ang katawhan nga membro sa PhilHealth nga nagbayad og premium mo nay tag-iya anang kwartaha. Straight to the point. Nananghid mo sa tag-iya? Gikawat ng kwartaha. Karon na Supreme Court mga kaigalaan ni Mando nga iuli sa national government. Pero by 2026 pa kay mo budget pa sila inday kin og iuli na double whammy ta ning kalakiha. Straight to the point. Kadtong kwartaha nga gikuha mo to iuli. Nagasto na to ug hain na to gigastos mga kawatan na ulian na lang ta sa buhis ra pod nato. Dili na double whammy day, nakuha nimo day. Giluto taas tong kagulingong mantika. Iuli kuno ang 60 billion. Asa man kuhaon sa buhis na to. Kadtong kwartaha maong specific ka kwarta ang iuli. Kay mo to'y premium to. Gibayad to nga premium sa mga tao. Kawat man to. Kay kanang pulong kawat mga higala. Ug atong tan-awon ang revised penal code pagkuha man na sa butang nga dili imo nga wa ka man ang head. Nya kini gikuha man ang PhilHealth funds. Nga di man na inyong gikuha, nyawa mo mananghit sa iya, kisa may tag-iya, ang mga members PhilHealth. Patuuhon pag yun ta, mahigala nga kuno, ang PhilHealth, kung man ka na ang namay savings, mo na nga, naghan mag-savings ang PhilHealth, kuhaon sa National Treasury. Tiya mo na ka, unya, gikuha o gigasto sa flood control, Hisos Ginoo ko. Straight to the point. Anong maingon man nga ang PhilHealth na savings day? Number 1 ha, kini o, tanan pananglitag na ikwartang PhilHealth igasto na nga dunay relasyon sa health okay ra gyud ta ana. Og moingon pananglitan ron, daghan man tag savings ang PhilHealth, magtukod ta og additional hospital sa Cebu. Kay ang lung center mga higala, remember ha, ang lung center na aras Manila daykin. Ang kidney center na aras Manila, ang heart center na aras sa Manila. Nganong di man moingon, magtukod ta sa Cebu, usa sa Cebu, usa sa Mindanao. Kay daghan man daytay kwartang PhilHealth, naman daytay savings. Basta related sa health, okay lang. Sus Ginoo ko, gikuha ang kwarta, gibutang dito sa flood control. Kawat yun. Gibutang mga higala og kuno ipahimog kalsada. Unya dayon, kato mga defender mahigala, kay doon na magoy mga, di na lang kuhan mga kaigalan, sige lang, maor siguro ilang analysis pod, ang uban pod nga mga trolls mahigala, patuuhon ta nga related magyapon sa health na kay gihimo man kalsada nya tuwaday ka na puyo sa bukid ay di paghuman at least nindot ang kalsada maabot ka sa hospital. Ipugos gud og relate man higala mga related gihapon. Nganong naabot mas flood control aron nga di mabahaan kay kung mabahaan di mo maabot sa hospital. Ang pinaka-basic unta nga mabuhat sa savings sa PhilHealth, mahimo nilang tasan ang benefit package sa PhilHealth.
aron gamay nga lang mabayaran sa pasyente nga excess sa billing kadtong di pa makapahimo sa zero balance billing. Pero kana ako day uyon mo ko day nga okay, ang package, benefit package daghan man tag kwarta PhilHealth no, atong i-expand ang benefit package tas ana to. Ikaduha umingon day, wa may lang center sa Cebu. Wa may lung center sa Mindanao, wa may kidney center sa Cebu, wa may kidney center sa Mindanao, wa may heart center sa Cebu, wa may heart center sa Mindanao. Anak na to gustuhon, kanatay savings, okay, yes na tukod ta diha. Ngano wa man himuan la? Giparimit dito sa national government, kana unsa man kadakuan ng kasuha mahigala. Pero ilang gibungol-bungol na kay si Sara gid may ilang gukuron mga sukit di paminaw. Straight to the point. Na sige, okay. Pero mo lagi ni mga higala, ang mahitabo ini impeachment by February, human sa impeachment, una ning kasuha sa ombudsman, or idungan nila, unahon ni Buying ni, tanaw ni Buying, og dili makaya ang impeachment, labi magduhaduhan ng mga congressmen, og dili kakuha og numbers, ombudsman may mo bira. Ipasaka sa Sandigang Bayan, mo ni mga senaryo niya. Straight to the point. Pero kung kinig mulihok ang ombudsman ani, ang legal team ni Sara mo question gyud ani nga ang Vice President is immune from suit. Mo na argument sa mga abogadong Sara. I-resolve na Supreme Court. But og abogado pod manghigala diri sa kuntang Sara, mingon pod way labot ang Vice President. Only the President is immune from suit. So lalisono na mahimo ng question mahigala nga tubagunon sa Supreme Court. Straight to the point. Medyo malangan-langan gyud na kay every step of the way mo question gyud ang iyang legal team. Kay kung kini dili questionon pasagdan lang ni mga kagilaan patubagon Sara mingon Buying Remulla, Buying gud mo evaluate sa ombudsman day mo naamay kuan naamantay kuan ani prima facie evidence naatay certainty nga atong ma-convict ni pasaka Sandigan Bayan. Ang question na Sandigan Bayan kung panalitan ibutang ta lang nga Sandigan Bayan mo issue warrant of arrest. Sige, issue tag warrant of arrest. Dakop Sara. Straight to the point. Mapriso mahigala Sara Duterte ning kalakiha. Straight to the point. Uslan man nga di madag impeachment, ari na. Ari ta Sandigan. Straight to the point. Pero mahimong questionable kay maliko na ko impeachable official man siya. Mahimo siguro mahigala ilang unahon ng impeachment. After sa impeachment, pananglitan ko ma-remove by impeachment, tuloy-tuloy ang ilang papasaka o niya og plunder. Mahimo lagi ni mahigalang legal battle mga sukiti paminaw. Medyo ang mga senaryo ini ba makita nako murag iyahay lang nila magkalandrakas ang agi ani. Bahalag magkalandrakas kay while magkalandrakas makalimot na mas flood control, makalimot na nga ang corruption ni abot na dahil sa Malacanang. Tanawa na malingaw mga tao ni day. Labi na impeachment o na impeachment trial kan Sara. Ato na ang tanan focus, ang tanan mata na sa impeachment. Nalimot na ta nga ang flood control mahigala nga mas dako. Billions ang kantidad. Malimta na kay malingaw na tamura magsalida ni unya sa kwan, teleserye ning impeachment unya. Kung kinsa architect ining naghimo ini mga higalangin ani unta ni papamaagi mantigon ning tawhana day. Mantigon ning tawhana nga lingaw-lingaw to mga tao kay kini mga Pilipino dali ra malingaw. Marihago na mga kagilag mabahaan nangaanod nangamatay. Ini kahuman mahigala ang ilang mga official mo adto day kahuman lugaw-lugaw puspas ihatag naulian. Isa pag naanod ang balay, ini ka election mahigala, hatagan o tag 100, tag 500, tag 1,000, ulian. Muna nga kitang mga butante kay ang sovereignty, ang kagahuman na ama nato, atong ayuhon, ang atong katungod sa pagbuto. Importante gina kayo. So atong isgutag dugang mahigala. Sa may mga senaryo ani, nga mahitabo. Pananglitan kung dunay plunder case nga mapasaka og pananglitan mo issue ang Sandigang Bayan og warrant of arrest dakop. So presos Duterte tus dahig, preso pun Sara des Pilipinas. Straight to the point. Mo nay mga senaryo mga kagilaan. Pero dunay mga legal questions pa na, legal battle gini. Nga mahitabo mga sukit di paminaw. Pero ang administrasyon may galan ipakita magidugway arang nila. Besag kita bitaw kang Buying Remulla bitaw daan nga ang pagkatudlo lang niya pagka-ombudsman, daghan man mahigala mga questions, pero halag daghang questions, okay lang, basta mo ilang gusto. Straight to the point. So, kini, tanaw na to sunod yung senaryo, o mo na kong gingon, si Sara mahigala, iyang pamalandungan na, ang iyang desisyon sa 2022, nga iya na magitato mga sukitig paminaw, nga maunin na dangatan niya na, mauna manghigalay iyang pamalandungan.
Pero og para iya gyud ang presidency, distance siya diha, makuha gyapon niya. Og dili sa distance din ha. Nawa gyud, no? Kay kining gibuhat niya ron di na ni basta-basta oy. Kining gibuhat na ako natan-aw day kining gibuhat sa administrasyon batok Sara Duterte lisod kay nang survive. Nganong lisod ya oh? Impeachment 2026 di apay kaso mahigala sa ombudsman, di pa manghigalay padung sandigang bayan ni. O magkalusot sa 2026 tirahan pas 2027. Lisod kayo gyud. Lisod kayo i-survive niya. Pero man kung giingon usa ka tawo ibutang sa ICU, basta ma-ICU gani do na pa manay mahitabo mahigala pwedeng mo ditsos morgue or pwedeng mo balik sa iya mahigalang mobalik sa iyang ward or mobalik sa iyang regular room. So kining madangatan ni Sara mahigala by 2026 day kaso nga impeachment di pa mahigalay ombudsman o makalusot ana di apay 2027 kanang grabe gyud ang mga pagsulay, grabe gyud ang iyang madangatan. Mura na siya mahigalag naa sa ICU. Magdepende kung muditsos morgue politically or makabalik bang higala sa iyang regular room. Mo ni ang mahitabo mga sukit tig paminaon niya.